Jack, ano yung napag-usapan kanina doon sa press briefing? Okay, Neil, nandito nga ako ngayon sa main office ng OVP dito sa Mandaluyong City. Mhm. Note lang, Neil, na pinagbawalan kanina ang kahit na anong questions involving impeachment nung press Wow, okay. conference kaninang umaga. Mhm. What we know lang so far ay siniguro na ng defense team ni Duterte na magsasubmit sila ng comment before the Supreme Court, particularly sa petition ng House of Representatives. Its ruling, the complaints against the VP as unconstitutional. But when it comes to this, but when it comes to the Senate's decision later on how it should move forward, specifically matapos nga ang Supreme Court ruling na ito, piniling wag mag-comment ng OVP. Sabi naman kanina ng isa sa mga miyembro ng defense team ni Sara na si Attorney Michael Powa ay after na ng decision nila mismo or ng Senate mismo sila magko-comment or magre-release ng statement regarding nga dito sa impeachment. Ang tanging sinabi naman ni Castelo kanina, and I quote, impeachment or no impeachment, the OVP will work the same or even harder to fulfill the mandate and to fulfill the OVP. Tapos kaninang press conference, then natakel naman kung nasaan nga ba ang vice-presidente ngayon, lalo na ngayong araw na to kasi nga, importante dahil sa Senate, i-discuss kung matutuloy ba yung impeachment court basically, kung matutuloy ba yung impeachment trial niya. Ang nakakatawa almost ay parang hindi rin mabigay ng OVP yung eksaktong impormasyon kung nasan ba talaga ang vice-presidente. Ang tanging sinabi lang sabi kanina is, we will get back to you on that to verify the information, basically. Mhm. Do we know kung Pinilit ano, what namin, is... Yeah, go ahead, Zach. Pinilit namin siyang pigain kung baka kasi nga ang alam natin is sa August 8 pupunta ng Kuwait si Vice President. Pero kahit yun, hindi na nila ngayon ma-confirm kung tuloy ba yung trip ni Vice President sa Kuwait na siya naman mismo yung nagsabi before. So, Back to you, Neil. do we have any information kung paano i-monitor ni VP Sara Duterte yung magiging debate ngayong hapon? Because for sure, that would be something na babantayan din ng ating Vice Presidente, right? Nung tinanong namin kanina yan kay spokesperson Castelo, Ruth Castelo, ang sabi niya sa amin, i-make sure naman daw ni VP na i-monitor niya yung Senate discussion sa impeachment trial na kung hindi man siya yung mag-monitor, OVP din daw mismo monitor nito. Zach, curious ako dun sa opening na spiel mo kanina na kanina pinagbawalan yung any comments or any questions regarding dito sa discussions in the Senate pagdating dito sa impeachment of Vice President Sara Duterte. Why was that the case? Is it a matter of they just don't want to say anything about it or iniiwasan ba? Ano ba yung is there a particular reason why they gave that instruction? Well, ang only reason lang naman na binibigay ng OVP kung ba't hindi sila mismo as an institution nagko-comment on the impeachment complaint is dahil nga daw meron ng defense team na nakatoka doon. So anything related sa impeachment, anything related sa decision ng Supreme Court is sa defense team na dapat dumiretso. Pero on their part, sabi nga ni Attorney Powa, is after na ng decision ng Senate sila magsasalita. About the matter. Okay. Let's talk about the defense team naman, Zach, no? Ano ngayon yung tindig ng defense team regarding dito sa mangyayaring diskusyon ng Senado ngayong hapon and as well as yung naging desisyon naman ng Supreme Court na unconstitutional daw itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, pagdating dun sa decision ng Supreme Court, sa ruling nila is yun naman na agad yung sinabi ng impeachment, ay ng defense team ni Vice President Sara Duterte na una pa lang daw, yun na yung sinasabi nila na may mga butas daw talaga doon sa impeachment complaint na pinasa ng House of Representatives sa Senate. So nung lumabas na yung decision, parang basically is, I told you so, ang dating ng sinabi ng defense team. And kanina tinanong ko sila, si Attorney Powell, specifically kung ano bang inaasahan nilang mangyayari ngayong mamayang Senate discussion, kung inaasahan ba nila na magtutuloy yung trial or altogether ito-drop na siya. Since yun nga, unconstitutional daw, sabi ng SC. Pero sabi lang ni Powa ay hindi daw talaga muna sila magko-comment. Okay. After na daw talaga ng decision.
Zach, babalikan natin, yan, sana bantayan natin kung ano pa yung mga developments dyan. Particularly, kung ano yung magiging reaction ni Vice President Sara Duterte dito sa magiging desisyon ng ating Senado. No? Maraming salamat, Zacharian Sarao. Ingat ka dyan.